Ako si Adi. At kagaya ng iba ay may nais din akong ibahagi na karanasan. Nangyari ito nung nasa ika-6 na baitang pa lamang ako sa elementarya. Taong 2000. Nakatira kami sa isang barangay sa lugar ng Occidental Mindoro. Pag-aasikaso ng palaisdaan ang hanap buhay ng aking magulang. Hindi naman ito kalakihan. Ganun pa man ay pagmamay-ari ito ni Papa. Dating OFW ang aking ina at naipundar nilang aming palaisdaan pagkatapos nilang ikinasal ni Papa. Tawagin na lamang natin ang aking mga magulang na sina Nessa at Munding. Pangalawa ako sa 3 magkakapatid. Puro kami lalaki. Si Kuya Jasper ang panganay, ako ang ikalawa at ang bunso naman ay si Dennis. Nasa 3 taon na noon si Kuya Jasper sa sekundarya, habang si Dennis naman ay nasa 3 baitang sa elementarya. Hindi naman kalayuan ang eskwelahan sa bahay, kung tutuusin hindi ito naabot ng 20 minutos kapag nilalakad. Pero ang daanan namin papunta sa eskwelahan, nakakatakot dumaan doon. Dumadaan kasi kami sa lugar na kabilaan ng bakawan. May bahagi din na may mataas na damo at talahib. Sa sinasabing daan namin ay naranasan ang karanasan na hindi namin inaasahan. Mga bagay na inaakala namin noon ay hanggang kwento lamang ng matatanda at palabas sa telebisyon. Sa eskwelahan na pinapasukan namin ay may guro na tawagin na lamang natin sa pangalang Ma'am Karen. Daanan namin ang bahay nila Ma'am Karen papunta at pauwi sa eskwelahan. Kuno-kuno din sa lugar namin na aswang ang kanyang ina. Palaisipan din sa amin kung bakit hindi nila nililinis sa mataas na talahiban sa magkabilang panig ng kanilang bahay. Paminsan-minsan ay nakakaamoy kami ng hindi kaaya-aya sa paligid ng bahay nila. Nakakasulasok na animoy na bubulok na hayop ang nasa lugar. Madalas din kaming pagsabihan ni Papa na palagi kaming mag-iingat kapag dumaan sa bahaging ito ng lugar na yon. Madalas niya rin kaming pinapaalalahanan na magbaon ng asin at bawang kapag umaalis. Lalo na ang huwag kaming umalis nang wala kaming kasama. Isang araw ng Biyernes, nahuli ako sa pag-uwi dahil kailangan ko na maglinis muna sa eskwelahan. Kasama ko noon ang kaklase ko na si Norin. Nakatira kami sa parehong barangay. Ang pinagkaiba lang ay ang daan pauwi sa kanilang bahay. Habang ako ay kailangan lang na diretsuhin ang daan pauwi, ang kaklase ko naman ay kailangan niyang tumawid ng palayan para marating ang kanilang tahanan nun. At ang pilapil na tatawiran niya ay matatagpuan pagkalampas sa bahay nila Ma'am Karen. Hindi pa naman gabi nang umuwi kami pero maitim na ang kalangitan dahil nagbabadya ng malakas na ulan. Kung kaya't paglampas namin sa bahay nila Ma'am Karen ay lumiko na ito si Noren sa pilapil. Mabilis na rin akong tumakbo hanggang sa makarating na ako sa bahay. Sakto lang na nakapasok ako sa bahay at biglang bumuhos sa malakas na ulan. Kasabay nito ang nakakatakot na kidlat at mga pagkulog. Hindi naman ako tinanong ni Papa at Mama kung bakit ako natagalan sa pag-uwi. Alam nila na naglilinis ako ng paaralan tuwing Biyernes ng hapon. At kung ganun ang nangyayari ay sumasabay na lamang si Dennis sa ibang kabataan sa pag-uwi. Naglinis na ako ng katawan at nagpalit ng damit. Kasunod nito ay ang pagtulong ko kay Mama para ihanda ng aming hapunan. Habang si Kuya naman ay abala sa pag-aaral noon. Patuloy pa rin sa pagbuhos ng malakas na ulan. Habang kumakain kami, nakarinig pa kami ng mga pagsigaw pero hindi naman ito naulit pa. Hindi namin naulinagan kung kaninong boses ang narinig namin yon. Dahil sa hindi naman na naulit pa, hinayaan na lamang namin. Sumapit ang 10:00 ng gabi pero hindi pa rin humihinto ang pagtulo ng ulan nang may narinig kaming mga pagkatok sa pintuan. Tinawag ng tao sa labas ang pangalan ni Papa. Doon namin napagtanto ng ama ito ni Noren na si Mang Tano. Kagad na binuksan ni Papa ang pintuan para kausapin si Mang Tano at malaman kung bakit siya napasugod sa bahay kahit na gano'n na kalalim ang gabi.
Pagbukas ni Papa ng pintuan ay kaagad na bumungad ang basang-basa ni Ama ni Noren. Kasama nito ang kuya ni Noren na noon ay kasing edad din ni Kuya Jasper. Dali-daling pinapasok ni Papa si Mang Tano. Kaagad naman niya akong hinanap. Dahil doon ay tinawag ako ni Papa. Dali-dali akong lumabas ng silid at lumapit sa kanila na noon ay nasa balkonahe sa labas ng bahay. Tinanong ako ni Mang Tano kung magkasama ba kaming umuwi ni Noren. Opo, magkasama kami kanina. Tumakbo lang po ako pa uwi nang papatawid na siya sa Pilapil. Paparating na po kasi ang ulan ng mga oras na yon. Bakit po? Hindi pa po ba nakakauwi si Noren? Nang sinabi ko yun ay doon ko na nakita ang labis na pag-aalala ng Ginoo. Hindi pa daw nakakauwi si Noren. Kaya nila ito hinahanap. Maging kami ay kinabahan nang nalaman na hindi pa nakauwi ito. Nagmungkahi naman si Papa na baka nakisilong lamang sa kanilang kapitbahay. Pero ayon sa Ginoo, kanina pa nila tinanong ang kapitbahay pero walang may nakapansin kay Noren. Kaya kami tumawid na dito sa banda sa lugar niyo, pre. Hinalugog na namin yung lugar namin pero ni bakas ni Noren wala. Nagwika si Papa na lumapit kami sa barangay para makahingi ng tulong. May tricycle si Papa. Siya na rin ang nagmaneho papunta sa barangay noon. Sumama sa kanya si Kuya Jasper nang sa ganun ay may kasama ito pa uwi. Gusto ko pa nga sanang sumama pero hindi na ako pinayagan pa. Hindi ko na alam kung anong oras nakauwi sila Papa. Pinatulog na ako ni Mama noon eh. Kinabukasan Sabado, dali-dali kong hinanap si Papa para tanungin kung anong resulta sa paghahanap nila sa kaklase ko. Pagkalabas ko sa bahay, nadatnan ko si Papa na may kausap. Isa ito sa mga tanod sa barangay namin. Hindi naman ako nakisali sa kanilang usapan. Ganun pa man ay pinakinggan ko kung ano ang kanilang pinag-uusapan noon. Doon ko narinig ng kaklase ko na si Noren ang laman ng kanilang kwentuhan. Ayon sa tanod ay nakita nila ang bag ni Noren sa gitna ng palayan. Nakita din nila ang mga bakas sa palayan na animoy niyud-yud doon ang kaawa-awa kong kaibigan. Pero ang nakapagtataka ay hindi talaga nila nahanap ang katawan nito. Hanggang sa umagang yon ay patuloy sila sa paghahanap pero kahit bakas ay wala silang nakita. Marahil ay gawa ng malakas na pagbuhos ng ulan noong gabi kung kaya't nabura ang mga marka sa lupa na palatandaan kung saan siya dinala noon. Nabalot ng lungkot at pag-aalala ang mga tao sa aming barangay. Nalaman din ito ng kabarangay namin na si Ma'am Karen. Maging siya ay nakisimpatya sa mga magulang at pamilya ni Noren. Marami ang kuro-kuro na baka biniktima na ng aswang si Noren pero marami din naman ang nagsasabi na baka nabiktima ng adik ang kaklase ko. Hindi lingid sa lugar namin na may mangilan-ngilan ng gumagamit ng ipinagbabawal na gamot na mga panahon na yon. Kung kaya't iniisip ng iilan na baka adik ang may kagagawan sa pagkawala ng aking kaklase. Kinalunesan ay pumunta sila Mang Tano sa eskwelahan. Sinabi nila sa principal kung ano ang nangyari. Sinisi din nila ang guro namin na siyang nagbigay ng gawain sa amin na maglinis bago umuwi ng hapon na ito. Kahit na naaawa ang guro ay wala din naman siyang nagawa dahil sa hindi naman sa eskwelahan na wala si Noren noon. Ninais din ng mga magulang na sampahan ang kaso ang guro namin noon pero hindi na ito natuloy pa. Hindi naman kasi masyadong hapon na kami pinauwi. Kaya lang nagkaroon ng medyo kadiliman ng hapon na yun dahil sa pagbabadya ng ulan. Awang-awa ako habang tinitingnan ng ama at ina ni Noren na pumunta sa eskwelahan. May mga kapulisan din ang pumunta para mag-imbestiga. At dahil ako ang kasama ni Noren ng hapon na yon kung kaya't ako ang kanilang kinausap at kinuhanan ng salaysay. Sinabi ko naman sa mga pulis kung ano ang nangyari. Base sa salaysay ko kung kaya't hindi natuloy ang kaso ng guro namin. At dahil sa nangyari kay Noren kung kaya't simula noon ay hindi na kami pinagpalinis ng silid-aralan sa hapon. Maaga na rin kaming pinapauwi ng aming guro. Mas lalo pa kaming hinigpitan ni Papa at Mama. Lalo na at nauso ng sinasabi nilang van na kumukuha ng mga bata.
Ang ilan pa sa mga tao ay nagwika na baka tinangay na ng mga kumukuha ng bata si Norin. Ang lahat ng mga yun ay kuro-kuro lamang. Ni isa sa kanila ay walang nakakapagpatunay na may mga nangyaring ang hulihan ng bata sa lugar namin. Dahil sa kalungkutan ng pamilya ni Norin ay naisipan ng ina niyang lilipat na sana sila ng tirahan, pero hindi naman pumayag ang ama niya si Mang Tano. Ayon sa kanya ay may suspetsa siya kung sino ang may kagagawan sa pagkawala ng kanyang anak. Ganun pa man ay hindi niya pinapaalam sa marami kung sino ang kanyang pinagsususpetsahan nun. Patid kong alam ni Papa kung sino ang pinaghihinalaan ni Mang Tano. Palagi sila magkasama at madalas naglalakad sila tumiikot sa aming barangay kahit hindi naman sila tanod. Ayon kay Papa na hindi na siya makakapayag na may bata pang mawawala sa aming lugar. Kung dati ay hinahayaan kami ni Papa na umuwi kasama ng ibang kabataan, na mga panahon na ito ay siya na mismo ang sumusundo sa amin kapag sumapit ng 5:00 ng hapon at hindi pa kami nakakauwi ni Dennis. Buwan ng Pebrero. Hindi ko na matandaan ang tamang araw at petsa. Pero nagpaalam si Kuya Jasper na baka gagabihin siya sa pag-uwi dahil sa kailangan nilang mag-ensayo para sa gaganapin nilang JS Prom. Sinong kasama mo sa pag-uwi mamaya? Tanong ni Papa kay Kuya. Nang sinabi ni Kuya ang mga kaklase niya na tagalugar naman namin ay nagtiwala naman si Papa kung kaya't sinabi nang hindi na niya susunduin si Kuya noon. Marami naman daw sila at may tiwala naman siya sa mga kasama ni Kuya. Tumango naman si Kuya at kagad na ring umalis pagkatapos siyang payagan ni Papa. Maayos naman na lumipas sa mga oras hanggang sa sumapit ng 5:00 ng hapon. Nakauwi na kami ni Dennis sa bahay mula sa eskwelahan. Pero wala pa rin si Kuya. Hanggang sa sumapit ng 7:00 ng gabi ay hindi pa rin siya nakakauwi nun. Hindi na mapakali si Mama. Nagbubunga nga na ito kung kaya't nagwika na lamang si Papa ng isang oras na lang kapag hindi nakauwi susunduin ko na sa paaralan. 9:00 ng gabi. Wala pa rin si Kuya. Kumilos na si Papa para sunduin ito. Nagpaalam ako kay Papa na gusto kong sumama at sa kabutihang palad ay pinasama naman niya ako. Bago kami umalis ay kinuha ni Papa ang kanyang baril na ginagamit para pangtanggol sa kanyang sarili kapag doon siya natutulog sa kubo namin sa palaisdaan. Habang ako naman ay parang wala lang na sumuot lang ng jacket at sumakay ng tricycle. Nasa 3 minuto pa lamang ang pagpapatakbo ng Papa ng tricycle nang marating namin ang talahiban na malapit sa tahanan nila Ma'am Karen. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay bigla na lamang akong kinabahan nun. Nanayo ang balahibo ko sa batok at braso. Kumapit ako na mahigpit sa tricycle. Hanggang sa may nakita kami ni Papa na isang gumagapang sa may pilapil ng palayan. Hindi ko kayang ipaliwanag kung anong uri ng hayop ang nakikita namin mula sa sinag ng ilaw ng tricycle. Animoy hindi napansin ng nilalang ang tunog ng tricycle. Abala ito sa kung ano man ang hinahanap niya sa palayan na yon. Sinenyasan ako ni Papa na huwag bumaba. Habang siya ay pinatay ang ilaw at makina ng tricycle, kinuha niya ang nakasukbit na baril sa kanyang tagiliran. Kinasa niya pa ang kanyang baril bago dahan-dahang lumapit sa kung saan naroroon ng nilalang na sa tingin niya ay kaya nang maabot ng bala ng baril ang kinaroroonan nito. Dali-dali niya itong pinaputukan. Sa wari ko ay tinamaan niya ito dahil bigla na lamang humiyaw ang nilalang ng malakas noon. Base pa sa boses ng nilalang ay masasabi kong para itong babae. Pero saglit lang ang pagkawala nito ng boses ng tao. Ang kasunod kong narinig ay ang huni ng wakwak na masasabi kong papalayo base sa lakas ng paghuni nun. Dahil sa marunong naman ako magmaneho ng tricycle kung kaya't mabilis ko na itong pinaandar. Lumapit ako sa bahagi ng kinaroroonan ni Papa at itinutok ang ilaw ng tricycle sa palayan. Sa pagtutok ko ng ilaw, doon ko pa lamang nakitang isang lalaki na nakalubog ang katawan sa putik. Kamuntik ko pang hindi ito makilala pero nang nagsalita na ito ay doon pa lamang namin napagtanto
na si Kuya Jasper ang taong yon. Narinig ko pa na napamura si Papa habang nilalapitan niya si Kuya. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maaawa kay Kuya ng mga oras na yon. Nagmistula itong taong putik sa kanyang ginawa. Nanginginig pa si Kuya sa takot habang inaalalayan siya ni Papa na makasampas sa tricycle. Naiyak pa ako nang nakita ko mahabang sugat sa braso niya. Animoy hindi halata ang pagdurugo dahil nabalot siya ng putik nun. Ganun pa man ay muling tumagas ang masaganang dugo ng nakasakay na ito. Hinubad ko ang suot kong jacket. Kinuha ito ni tatay at pinalot sa kanang braso ni Kuya. Kasunod nito ay ang pag-uwi namin sa bahay. Umaaray si Kuya dahil sa sugat nito sa braso nun. May sugat ka pa ba sa ibang bahagi ng katawan mo? Ikalma mo yung sarili mo nang sa ganun ay huminto ang pagdurugo. Wika ni Papa. Tanging pag-iling lamang ang naisagot ni Kuya kay Papa. Kinalma niya rin ang sarili nun. Dahilan para kahit papano, humina ang pagdugo ng kanyang braso. Mabilis ang pagpapatakbo ni Papa ng tricycle kung kaya't mabilis kami nakarating sa bahay. Pagdating namin sa bahay ay dali-dali ng pinaliguan ni Papa si Kuya. Nang sa ganun ay maalis ang lahat ng putik sa kanyang katawan. Napapayaw si Kuya sa natamo niyang sugat sa braso. Na makita ni Mama. Maging siya napalakas yung boses eh. Sinabihan siya ni Papa na hinaan niya ang kanyang boses dahil nakakabulabog sa kapitbahay. Mahigit 10:00 na ng gabi ng mga oras na yon. Si Papa ang nagpalit ng damit ni Kuya. Pagkatapos siyang paliguan ni Papa, kagad ko namang kinuha ang benda na dati nang nasa bahay para lagyan ng sugat nito. Pero bago pa man malagyan ni Papa ng binday ng sugat sa braso ni Kuya, nilagyan niya ng mga betadine at binudburan ng gamot na nagmula sa kasula na amoxicillin. Kailangan daw lagyan ng ganong gamot nang sa ganon ay may iwasan ng impeksyon at mabilis nagkagaling ng sugat. Hindi naman masyadong malalim ang sugat pero mahaba ito. Naiiyak pa si Kuya sa sakit na kanyang nararamdaman. Habang ako naman ay doon pa lamang nakaramdam ng takot sa mga nasaksihan kong pangyayari. Saglit na nagpahinga si Kuya at nang nakabawi na ay doon pa lamang siya nakaramdam ng gutom. Hating gabi na ito, kung kaya't hinainan na siya ni Mama ng makakain. Habang kumakain ay unti-unting nagkwento si Kuya kung ano ang nangyari sa kanya. Ayon sa kanya ay may pinuntahan pang iba niyang mga kaklase. Nagkayayaan ang mga ito na pumunta sa bahay ng isa nilang kaklase para mag-inuman. At dahil hindi naman siya umiinom kung kaya't nauna siyang umuwi nun, kahit siya lang mag-isa. Ayon kay Kuya na paparating pa lamang siya sa bahagi ng lugar na kinaroroonan ng bahay nila Ma'am Karen. Nakarinig daw siya ng pag-angil na nagmula sa mataas na talayban. Pinasan ni Kuya sa kanyang ulo ang bag. Hinawakan niya ng magkabilaan ng kanyang bag kung kaya't nang sinugod siya ng hayop na nasa anyong pusa. Ang braso niya ang natamaan. Nang muli na sana siyang salakayin ng nilalang ay tumalon daw siya sa palayan. Sinubukan pa niyang gumapang pero sa tuwing inaangat niya ang kanyang katawan ay nagagawa siyang lapitan ng nilalang na noon ay palipad-lipad sa itaas ng kanyang kinalalagyan. Nang napagtanto niyang hindi siya kayang salakayin ng nilalang kapag nakalubog siya sa putik, doon pa lamang niya inilubog yung mukha niya. At sa ganung sitwasyon na namin siya nadatna ni Papa. Sino naman kayang aswang na yon? Tanong ni Mama. Malalaman natin yan kung sino. Hindi ko man alam kung saan siya banda. Kung saan ko tinamaan pero sigurado akong naiinday niya yung tama ng pagbaril ko sa kanya. Nagulat si Mama nang narinig niya ang sinabi ni Papa na binaril niyang nilalang. Sinabi ko naman kay Papa na boses babayang nilalang na yon, na kaagad naman niyang sinang-ayunan. Dito ay tinanong ni Mama si Papa kung sino sa palagay niya ang tumambang kay Kuya. Hindi naman nagsalita si Papa kung sino. Sinabi niya lang na malaman na lamang yon sa susunod na araw. Hindi maintindihan ni Mama kung anong ibig sabihin ni Papa pero hindi na siya nagsalita pa. Kinabukasan ay sinabihan kami ni Papa na susunduin niya kami sa eskwelahan. Hinintay namin si Papa ng hapon na yon. Hindi namin nakita si Ma'am Karen ng araw din na ito.
Pagdating ni Papa sa eskwelahan ay hinanap niya rin si Ma'am Karen. Pero ayon sa mga guro namin ay hindi ito pumasok ng araw na ito. Tumangon na lamang si Papa. Kagad kaming inihatid ni Papa sa bahay pagkasundo niya sa amin. Pagka-uwi ay kaagad din naman siyang umalis. Tinanong pa siya ni Mama kung saan ito pupunta at ang sabi niya lang ay makikipagkita siya sa ama ng kaklase ko. Sa tatay ni Noren. Pagkasagot niya kay Mama ay kaagad na rin siyang umalis. 9:00 na ng gabi nang nakauwi ito. Animoy gutom na gutom pa siya ng mga oras na yon. Kung hindi pa siya matitigok sa ibinaon sa bahay niya ay panigurado namang magiging inutil siya habang buhay. Mga katagang sinabi ni Papa habang kumakain siya. Tinanong naman siya ni Mama kung ano ba ang ginawa niya at saan siya nanggaling. Pumunta kami ni Paring Tano sa bayan. Pinuntahan namin ang kilala niyang magaling na albularyo. May binigyan lang kami ng leksyon. May kaswal lamang na sagot ni Papa kay Mama. Tinanong ni Mama si Papa kung ang ina ba ni Ma'am Karen ang pinuntahan nila. Pero hindi na muling sumagot pa si Papa. Sa halip ay sinabihan niya na lamang si Mama na manahimik na at huwag ng maraming salita. Natulog kami ng gabing yon. Kinabukasan muli kaming inihatid ni Papa sa eskwelahan. Nagbabaka sakali siyang makita niya doon si Ma'am Karen. Pero kagaya kahapon ay hindi na naman ito pumasok sa trabaho. Sa pagkakataong ito ay tinanong na siya ng guro kung anong kailangan niya kay Ma'am Karen. Ayon kay Papa, masyadong personal ang kailangan niya. Kung kaya't hindi niya maaaring sabihin sa mga ito. Dito ay sinabi na ng principal kay Papa na nagpaalam na umano si Ma'am Karen at nagwika na magsusumite na ito ng resignation. Sinabi nito na personal ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Tumango na lamang si Papa sa sinabi ng principal. Hindi na rin siya nagtagal pa sa paaralan pero nang dahil sa nangyari kay Kuya Jasper, hindi na rin nakasali si Kuya sa JS Prom. Ilang araw ang lumipas. Nagulat na lamang kami nang isang gabi ay nakarinig kami ng pagsabog. Biglang sumiklab ang napakalakas na apoy. At ang pinanggagalingan ang bahay nila Ma'am Karen. Dahil sa nangyari ay mabilis na nagsilabasan ng mga tao. Inusisa nila kung ano ang nangyari sa bahay na mag-ina. Pinagtulungan pa ng mga tao na apulahin ang pagkalat ng apoy sa bahay. Malaking tulong na walang kapitbahay ang mag-ina kung kaya't walang ibang kabahayan ang nadamay sa sunog ng mga oras na yon. Inabot pa ng 3 oras bago naapula ang apoy. Lahat ng mga tao na naroroon sa lugar nagsitanungan kung anong nangyari. Bakit nasunog ang bahay ng mag-ina nun? Pero ni isa sa mga nakatira na malapit sa kanila ay walang maisagot kung paano nagsimula ang sunog na ito. Natagpuan nila sa loob ng nasusunog na bahay ang matandang ina ni Ma'am Karen na siyang kunukunong aswang sa lugar. Wala naman doon si Ma'am Karen at ayon sa isa sa mga tao na nakatira sa lugar ay nakita nila si Ma'am Karen na sakay ng tricycle. May 1 oras ang nakalipas bago pa man may sumabog sa loob ng tahanan. Nalaman ng mga tao na ang nauupos na kandila ang pinagbulan ng sulog. Pero ang hindi inaasahan ng karamihan ay nang nakita nila sa lugar ang iba't ibang damit ng mga bata. Kasama na doon ang uniforme na suot ni Noren nung araw na nawawala siya. Nasa uniforme pa ang tuyong dugo na animoy dumaan sa karumal-dumal na paghihirap ang nakakaawa kong kaklase bago siya tuluyang binawian ng buhay. Kahit ilang buwan nang nakalipas simula nang nawala si Noren, ay hindi pa rin napigilan ng kanyang mga magulang ang panibugo na kanilang nararamdaman. Halos himatay na sa kakaiyak ang ina ni Noren habang yakap-yakap ang noon ay dugo ang damit ng anak. Doon din namin nalaman na noong gabi na nakauwi si Papa kasama ang ama ni Noren ay tinaniman nila ng alimango at bulok na itlog ng bibe ang paligid ng bakuran ng mag-ina. Ayon sa kanya ay binigay niya rin sa albularyo ang baril na ginamit niya nang binaril niyang aswang. Yun ang ginamit ng albularyo na paraan para hindi na gumaling ang sugat na natamo ng nilalang. Gawa ng tama ng baril. Sinabi pa ni Mang Tano na malamang ay hindi din natanggal ang bala sa sugat ng nilalang kung kaya't mabilis na tumalab ang orasyon ng magagamot.
At mas tumindi pa yun ang tinaniman nila ng bulok na itlog at alimango ang paligid ng bahay nun. Dahilan para kahit anong gawin ng guro ay hindi na nito nagawa pang mailabas ang kanyang ina sa lugar. Pero ang inaalala nila na Papa ay kung sakaling sinalo ng guro ang pagiging aswang ng kanang ina. Yun umano ang kailangan naming ingatan. Kung kaya't sinabi ni Papa na hanggat maaari, huwag kaming lumabas ng aming silid-aralan. Sinabihan niya rin kami na kapag uwian na at wala pa siya ay sumabay kami sa maraming estudyante na kasama ang magulang nila sa pag-uwi. Kung sa eskwela naman ay huwag kaming basta-basta na lamang lumabas ng silid-aralan. Dahilan para pabaunan na lamang kami ni Mama ng merienda at ang kakainin namin sa tanghalian. Kinahapunan, nasa 4:00 pa lamang ay nasa eskwela na si Papa. Dahil doon ay nakauwi kami ng walang takot na nararamdaman. Tumagal ng 3 linggo na maayos ang aming pagpunta at pag-uwi galing sa eskwela. Hanggang sa isang gabi, may narinig kaming kalabog sa bubong. Hindi pa naman kalaliman ng gabi ng mga oras na yun. Inakala pa ni Papa na pusa lamang ang kumalambog pero ilang minutong lumipas ay nagsimula na kaming nakarinig ng mga tunog na hindi namin maintindihan. Alanganing huni yun ng pusa at animoy huni ng bibi na pinagsama. Dito ay naisip ni Papa na hindi na tama ang nangyari. Nakakaramdam na rin kami ng kilabot. Dahil sa nararamdaman namin kung kaya't tumayo na si Papa, dahan-dahan siyang pumunta sa kusina. Kinuha niya doon ang garapa na nilalagyan namin ng asin. Kinuha niya rin ang kanyang baril. Nilagyan niya ng bala at ikinasanang sa ganon ay mabilis niyang maputukan ang anumang hayop na nasa bubungan kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Hanggang sa naramdaman namin ang paglipat ng nilalang sa bahagi ng bintana kung saan may konting basag ang jealousy. Hinayaan lamang ni Papa na nakasilip doon ang nilalang. Sinadya niyang hindi gumawa ng hakbang na pansinin ang nilalang nang sa ganon ay isipin nito na hindi alam ni Papa kung paano siya paalisin sa bahay. Kalahating oras pang lumipas nang napansin ni Papa na may kulay itim na pusa ang nagsusumikap na makapasok sa bintana. Nang makapasok na ang kalahating katawan ng pusa sa bintana, doon na ito pinaputukan ni Papa sa leeg. Humiyaw ng malakas ang pusa. Nagawa pa nitong bungguin ng jealousy para muling makabalik sa labas ng bahay. Pero hindi na nagawa pa ng nilalang na makalayo pa sa bahay nun. Napatihaya na lamang ang nilalang sa ilalim ng bintana. Hindi nagtagal ay may kumatok naman sa aming pintuan. Nung una, hindi namin alam kung sino ang nasa labas pero nang marinig namin ang boses ni Mang Tano, kagad na rin itong pinugbuksan ni Kuya. Lumabas naman si Papa sa bahay para puntahan ng nilalang sa kabilang bahagi ng bahay na yon. Nakita ko naman na kasama ni Mang Tano ang albularyo. May kasama din silang 3 tanod na romoronda. Sama-sama silang pumunta sa likod ng bahay para tingnan kung saan nahulog ang itim na pusa. Pero pagdating nila doon ay wala na ito. Ganun pa man ay may mga bakas na mga paa ng hayop na nasa lupa nun. May patak din doon ng dugo na sigurado si Papa na nagpula sa sugat ng hayop. Sinundan nila ang mga bakas na yon hanggang sa dinala sila sa puno ng mga bakawan. Pababa ang bahaging yun ng lugar, kung saan ay bahagi na ng ilog na karugtong ng dagat ang lugar kung kaya't maraming tumutubong bakawan. Hanggang sa may narinig sila doon ng mga pag-angil na halatang nasasaktan at naghihingalo na. Tinuntun nila ang pinagmulan ng mga paguni at doon nila nakita ang pusang itim. Sa mga oras na to ay unti-unti nang nagbabago ang anyo ng pusang yon. Ilang minutong lumipas, naging babae itong hubot-hubad. Yun ay walang iba, kundi si Ma'am Karen. Kasunod ng pagbalik sa anyong pagiging tao ay ang paghinto ng hininga ni Ma'am Karen. Kahit hating gabi na ay nagukay sila Papa sa masukal na gubat nun sa bahagi ng bakawan. Doon nila inilibing ang wala ng buhay na katawan nito. Patao bumano ang ginawa nilang paglibing sa bangkay na siyang sumalo sa pagiging aswang ng kanyang nasunog na ina. Ang albularya na rin ang nagbasbas sa walang buhay na katawan nito
bago nila tuluyang tinabunan ng lupa ang katawan. Ang pangyaring yun ay pinanatiling lihim na lamang ng mga taong nakakaalam sa mga nangyari patungkol sa pagkamatay ng mag-inang aswang. Mula noon ay nawala ng kinatatakutan namin sa lugar. Nakakapasok na kami sa eskwela at nakakauwi ng ligtas, habang ang mga magulang naman ni Norin ay tuluyan ng lumipat ng lugar. Naiintindihan din naman namin sila kung iyon ang paraan nila para makalimutan ang aking kaklase at makapagsimula ng panibagong buhay. Sa lugar na sa tingin nila ay mananatili silang ligtas at hindi na mauulit pang nangyari sa kanila sa aming lugar. Sa dati nilang tirahan,